atong pagpakabuhi. Padayon usab ang mga batakang serbisyo gikan sa national ug local government sama sa serbisyong medikal ug edukasyon. Tungod niini, gidasig ang tanan sa pagbayad sa buhis, ilabi na sa real property tax. Matag biso nga makolekta nga buhis. 50% direkta mo paingon sa pondo alang sa programa sa edukasyon. Mao kini ang Special Education Fund o SEF. Kini nga pondo ang magamit sa kagamahanang lokal alang sa mga proyekto sa edukasyon sa matag lungsod ug syudad sama sa pagpatukod sa mga school buildings, operation ug maintenance niini ug uban pa. Karon sa panahon sa pandemya, ang kagawaran sa edukasyon ug ang atong mga kabataan gasagubang sa kalisod sa pagpatuman sa new normal sa edukasyon. Ang matag eskwelahan nagkinahanglan sa pondo alang sa bagong pamaagi sa edukasyon. Busa, subli, ginadasig ang tanang magbubuhis na adunay real property sa lungsod sa Talisayan ug tibok probinsya sa Misamis Oriental sa pagbayad sa buhis. Alang sa edukasyon, buwis ko, bayaran ko. This tax advisory is brought to you by the Municipal Treasurer's Office of Talisayan, headed by the Acting Municipal Treasurer Linmark G. Benlot, with the support of Honorable Mayor Romel C. Maslo. Alang sa edukasyon, buwis ko, bayaran ko. Yes, good morning everyone. Maayong buntag ko sa atong mga kaigsuonan diri sa 18 ka barangay sa atong lungsod sa Talisayan. Maayong buntag. Ani nausab kita sa programang Tiunay nga Pag-alagad Special Edition. Kini is para sa purpose nga sa Long Week Business Licensing and Renewal Information Drive. So ako inyong lingkod, Let Maestrado. Maayong buntag. And this morning, makauban nato no ang atong focal person sa Negosyo Center nga si Sir Christian Bon Gonzales. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Lit, no? Una sa tanan, nagpasalamat mi sa inyong programa nga inyo ming gitagaan og kahigayunan sa pagpaabot sa atong mga kaigsuonan. Kalabot ni ining atong preparation sa 2021 nga pag-renew o pag-register sa mga bag-o nga mga negosyo diri sa Talisayan. Yes. O nga no, kay hapit na gid kaayo ang kuan, ang renewal karon January 6 to January 20, 2021. Yes, So, So, karon sir, since nasa ta sa Negosyo Center, di ba sir? So, bago na to i-discuss ang may tungod sa renewal, magkuha na sa tao gamay nga overview sa unsa bay function sa atong Negosyo Center. Okay, Ma'am Lit, no? Ang Negosyo Center sa ato nang nisigutan sa niagi pa nga imo sa una kong ni anhi diri isip ko sa ka guest sa imong programa kanang kini sa atong kasayuran sa tanan nga ang Negosyo Center. Nahimo kini siya nga usagid kabalaod kini sa pinaagi sa Republic Act number 10644 o sa gitawag nga Go Negosyo Act na aprobahan kini ngadto sa tuig 2013. So kini ang ato ang Go Negosyo Act, ang iyahang programa gitagaan o focused ang ato ang mga gitawag nga micro, small and medium enterprises. Kini atong gitawag nga MSME. Kining kung sa ato pang inistoryahan dialekto mo kini ang kato mga ginagmay nga mga negosyo. Kay nakita sa atong gobyerno nga mas dako ang nahimuang part sa kini mga ginagmay nga negosyo sa pagpalambo sa ato ang nasod. So kani nakita nila nga sa kadaghan sa kakulangon nga nakita nila nga nahimong basihan nila aron tabangan nila ang mga negosyante tungod kay dili ingon ana ka matud pa kanang ang information sa usa ka negosyante dili ingon ana ka broad matud pa. So nakita nila nga dako kayo ni siya nga tabang.
tabang pinaagi sa pag-training, paghatag og training, kahibalo, paghatag og seminar, kalabot sa unsa gyud ang sakto nga pagnegosyo. So ato ang diri sa Negosyo Center Talisaya, namugna kini ang atohang opisina niadtong September 15, 2017. So mapasalamaton kita diri sa Talisayan nga atagaan kita og kay gayunan with DTI nga magbutang gid sila sa ilahang opisina diri. So ako lang sa klarohon Ma'am Let no nga ang Negosyo Center dili gini siya ingon nga opisina sa DTI. Yes. Igo ra gid tagaan og task nga kung unsa man ang ilahang mandato sa DTI, igo sad nila nga ihatag sa ato aron kita dinhi mismo sa atohang lungsod mo say mo paabot adto sa atohang mga lokal. So ang ato lang gibasihan sa kanang mandato sa atong opisina, kung unsa pod ang mandato nga gihimo kining Go Negosyo Act. So basigon niya og kanang lahi bitaw og pagsabot. Kay sa among nga kadunggan nga paingon nga Negosyo Center DTI man na. So sa amo lang na siya iklaro pod nga igor sad ta nga kibali mo paabot kung unsa magali lahang hatag nga impormasyon sa DTI mo pud na atohang ipaabot sa katawhan. Ayun. So muna no, klaro na kaayo mga kaigsuonan nga dili na ang Negosyo Center DTI kundi kuan lang mo relay lang sa mga program sa DTI. So karon Sir Christian, so since hapit naman sa datong kuan no, atong renewal, so atong paistoryahan ang kaning business name registration. Unsa ba yung mga kuan ani? Yes Ma'am Let no, sa kadugayon nga higayon nga daghan na ang ato ang mga negosyante diri sa Talisaya. Sa ako lang ikaingon nga karon gid ani sunod tuig mamahimo na gid ni siyang usa sa requirements sa ato mga negosyante sa pagkuha sa ilang business license. Kay dinhi manggod sa ato business name registration with DTI, diri i-specify kung unsa gyud ang imuhang negosyo. So muna na ni atong iklaro karon nga dili na pareha sa una nga moadto lang ta direkta dito sa BPLO. Kita ang mag-ingon nga muni ang akong negosyo, then the BPLO will approve that. So now karon kay sa ato nang nahibal-an nga ang sistema nga atong gigamit karon high-tech na. So ang technology is electronic through online registration na. So dili na kita makabuot-buot kay na specific na dito sa ilahang website when it regards to the registration process. So dili na siya basta-basta nga ato na siyang pulihan kay nakasulat na gina siya dito. So karon i-specific na gid siya. So muna karon atohang kanang ang atong expected nga daghan gid ang mabaguhan niini changes. Oo. Nya kani manggod muta akong giingon kaganiya sa unahan nga mamahimo kini siyang usa sa mamahimong requirements pohon tungod kay ang pag register nimo sa imong negosyo pag kuan sa imong ngalan with DTI mao kibali na ang mamahimo nimong birth certificate. Kung sa tao pa nga. Yes, oo. Sa pagnegosyo dito dayon nimo i-specific kung unsa gid nga negosyo ang imong sudlan. Sa karon individual na siya. So pasabot dili na pareha sa una nga kay nagkuha ka sa imong registration nga imong negosyo na kay sari-sari store, naapod kay gamay nga kan-anan, pwede ra. Karon dili na nimo siya makita sa atohang system. Specific na siya. So kung mag-ingon ka nga magnegosyo ko sa sari-sari store gid ang mong gawas. Category. Kung mag-ingon ka nga magdugang ka og snakan, mag-register na pud ka for snakan. Dili na pareha sa una nga pwede iisa. Ngayon sa karon pod ako na pud ipahibalo pod nga ang katong general merchandise nga term
gitangtang na siya sa system. Sa system. Oh, so pasabot wala nay gialaw nga mo gamit anang general merchandise. Kay kung imong pagsulod ana dito sa system, pangitaon na nimo siya, automatically i-deny kanya na siya sa imong apan sa imong registration, makita nimo dito ang note. Mawala na ni siya kaning general merchandise. So pasabot katong nagagamit karon sa naay general merchandise, expected nga sunod tuig sa inyohang pagparehistro or pagpa-renew matangtang gina siya. So na tendency nga mo change gig ka og Yes, ang imong registration sa DTI. Yes, ang imong pangalan gyud ma-change gid siya. Or ang imuha bakang scope of business ma-change pud siya. So mo gina siya ang atohang klarohon sa karon. Pila ba ka years na ba'y kuan ka ng term of number of years nga kuan ka nimong business name registration Yes, is valid until how many years? Yes, ang validity sa atohang business name registration no is 5 years. 5 years. So within that 5 years imuha na siyang magamit upon renewal sa imuhang business license. So after 5 years you have 120 days nga grace period for your renewal nga makuha pa na nimo ang imuhang ngalan. After that, na possibility nga either matangtang siya or maka-comply ka o penalty. So ako lang sad ipaybalo sa tanan no nga when we register sa atohang business name kanang dili na pareha sa una nga medyo apiki. Pasabot nga sa karon mas gipadali na. Kaya bisan kita mismo sa atong kaugalingon, individual, pwede na ta nga maka-access ana. So through online. Yes, kaya ang atohang registration karon is online na siya. So tanan tao pwede na maka-access as long as you are 18 years old. Kung ikaw sa imuha nakapangalan ng registration, kaya ang uban pud baya karon di pa baya nato malilong nga naapod atong mga matog pa late katigulangan na kanang term ana kanang medyo naanay edad nga medyo na behind sa technology nga di na gid sila capable pud nga mo gamit sa Oo, pero pwede sila magpatabang sa ilahang mga apo baka, anak baka medyo naay idea ana. So sa ako pang gikayon mas gipadali na no og mas sayon na pod ang registration. Unlike sa una nga magpa-register ta kanang adto kita sa opisina sa DTI, manita sa opisina sa negosyo center o magpatabang. Karon dali na kaayo tungod kay dili na necessary nga moadto pa kita didto kay even though ang payment online na pud siya. So dili na pud necessary nga moadto gyapon ka sa opisina kay inani magud ma'am no ang nitabo sa una kung mo parehistro to sa atong business name moadto to sa opisina sa DTI. Tapos dito ra pud ta mo bayad. Sila ra pud ang mo release. Now karon siguro gipahaong po nila sa pandemic nga rason para ma-less ang tao nga mosulod gawa sa opisina. Muna po ni nga gisulod nila ang pamaagi sa online nga payment. So when we talk about online payment, pwede na diri magamit ang GCash. We have also Paymaya. Pwede po nato gamiton ang debit card or credit card sa pagbayad. So mas gipadali na siya. Ang naalay siya charges gamay. Gamay ra po. Gagmay naman sa yes, charges dili po nila no. siya necessary nga kuha. Gamay ra po. So ang atohang scope of business no, magadepende kung asa nimo gusto ang territorial matupad territorial scope sa business nimo no. Magdepende po dayon kung pila ang imuhang payment. So when you talk about territorial scope sa business, sa pag-register nato sa atong business name registration, unang-una natay giingon nga sa barangay level. Kung ang atong gusto nga ang business name registration nato within barangay level lang siya. So pasabot nga ang imong scope of business, ang territorial niya is only on the barangay nga asa nimo siya girehistro. So pasabot nga butang ta ang ngalan nako butang nako
Gonzales. Store. Within, example lang nato within poblasyon lang nako gi-register. So within poblasyon, kato nga ngalan is secure nga ako gid siya. So any attempt nga magpa-register og the same name at the same territorial scope, automatically dili niya makita. Dili na niya i-cater pa. Kay meaning naanay na nag-iya ana. Apan ikaw nga gusto gi ka mo register at the same name pero sa lain nga barangay, automatically iha i-cater. Kay tungod anang gitawag nato nga territorial scope. So you are allowed within sa kanang teritoryo nga kung asa nimo girehistro. Now when we talks about payment, so sa akong gikaingon kaganiha nga magdepende sa territorial scope ang payment pod. So when talks about barangay, aduna kita pagabayaran nga 200 pesos plus 30 pesos nga documentary stamp niya. So in total makabayad ta og around 230. 230 Yes, sa barangay. Sa barangay level Yes. lang. When it talks about city or municipality, so medyo dako na siya. So dako ko ang ihang payment. So ang atong city or municipality nga level mo pangayo siya og around 500 pesos. 500 pesos. So plus 30 nga documentary stamp. So expected nga imong pagbayaran is 530. So it talks about regional, sa entire region na gyud. So naatay payment nga 1,000. 1,000. And then kung mag-ingon ta nga national, naapod tay pagbayaran nga around 2,000. 2,000. Plus 30 pesos nga doc stamp, documentary stamp. So kanilang siya, when we talks about kanay mga level sa scope kay necessary man pud gud ni labi na gito sa uban nga medyo kanabitang dako bitaw ilahang paglantaw sa ilang negosyo nga gusto gini nila nga mas expand pag nilang negosyo. Pero kung diri lang sa ato level lang mga sari-sari store, dili na pud sad siguro nga necessary nga abot pag mo sa regional, no? nga. Ang amo lang kanang recommend ani katong gusto na mag-regional or national katong mga processing. It is because kay imong product dili ra man kay limitado within your area, di ba? Gusto magig ka mo expand. Para at least maprotektaan lang ang imong pangalan. Para dili ingon nga makuha sa uban ang imong pangalan. Maprotektahan nimo within that area sa apan sa imong registration sa territorial scope niya. Kay sayang man pud good. Example, kini si Jollibee. Example lang nato, sikat naman gyud si Jollibee, no? Kung si Jollibee sa una, magparehistro lang within barangay Talisaya, barangay Poblasyon Talisaya. Si Jollibee sikat naman kaayo. Example lang nato, sa Jollibee lang nga pangalan, kung moadto ko sa San Jose, i-register na ko siya isip kanang akong negosyo sa barangay San Jose. Pero lahi may og baligya. So madaot karon si first nga Jollibee. Kay nagkaguliyang na. Na-confusion. Diba? Na-confusion na sa tao kung kinsa bagid si Jollibee nga tinuod. So mana siya ang gusto namo pud nga mahibalaan sa katawhan. Kung unsa gid ka importante ang business name registration. Kay sa una man gud na neglect ni siya. Kay imo kadiha maingon lang basta ngalanan lang nako sa ako. Usay kay ginakopya ba ang kuan di ba mga sikat nga mga food chain or any company brand. Ang nakanindot man gud ani nga narehistro ta sa nakaparehistro ta sa atong business name is protektado ta. Protektado ta, pwede ta makapakaso sa tao nga mogamit sa atong pangalan. Bisag kinsa na siya nga tao within your territorial scope nga mogamit sa imong pangalan, automatically pwede na nimo siya kasukan. Intellectual property. Yes, murag imuha na siyang kaugalingon nga matud pa giong na nimo siya. So naa kay gitagaan ka og katungod sa gobyerno nga para sa ingon ana nga kanang maon nimo siya. How about sir, kaning di ba ang mode of payment kay pwede na sa online, di ba, like GCash or Paymaya. How about atong mga kaigsuonan nga walay pagutang nato nga
dili able mo access sa GCash or Paymaya, naabay means nga pwede dinhi or bayaran ni. Yes, no. Mo ni ato ang rule sa negosyo center, which is to help the registration. We are open for that to cater. Ang amo alang diri nga tabangan na mo sila sa labi na tong pag-fill out sa form sa online. So dali na siya kay maka-access man ta. Ang payment lang ang among medyo maproblemahan. Pero so far nagan man ta pa maagi nga pwede buhaton. Sa ako lang sa existing namo karon nga ginabuhat, I have my own GCash account. So mao ako ang ginagamit sa mga tao nga moana sa opisina nga magpatabang. Ang amo alang is sila lang ang mag-load kibali. So naaman tay mga loading stations diri, ato na lang example daan kining sa Palawan. Kining Palawan Pawn Shop. Mo-cater man na sila og GCash load. So among ginahangyo ang mga nag-ana sa opisina nga during the payment ipaloadan lang nila ang akong account with the exact amount. Kaya sa karon manggod when it talks about payment, kining ang atong gamiton GCash, wala pa siya bayad. Sa sa upon registration nimo. Wala lang ko kabalo kung ang uban nga mga establishment the time nga magpa-load ta basing mo charge sila. Wala lang pud ko kabalo ana nga idea, pero kung kani siya ang atong gamiton sa atong pag-register online, wala pa siya bayad until December 2020. So sa karon wala na. Wala na ko kabalo nga pagka sa sunod tuig basin na anay charge. Pero sa gibutang pa lang daan natong first nga akong pag-check is 10 pesos. So meaning kung mo bayad ta 230 example sa sa barangay level plus 10 pesos na charge. Pero sa karon wala pa. So opportunity po sa atohang mga kaigsuonan nga kung magrehistro mo sa karon mientras sa karon pa nga medyo wala pa bayad. Pero nakaswipe ko gamit sa debit card kay sa atong ginaingon kaganiha pwede ang imong debit card or credit card. Nakaswipe ko og debit card nga akong gi-process naa siya gipangayo nga charge. It cost 2 pesos and 50 centavos. So mas lower ang mas lower siya pero dili na kayong medyo sakit nga kuan sa magbayad no. Kaya sa unahon nimo kung nara ka sa inyo ang balay naa kay access sa pagkuan sa internet. Example lang nato no. Tapos makarehistro ka through online. Kung gamiton nimo imong debit card or credit card, kung ang cost lang niya is 2.50, okay na kaayo kaysa mo ani pa kag opisina. Di ba? Mo biyahe pa ka pila ni pamiliti. Yes. So mas mura makaingon ta nga medyo kanang tipid siya kumpara kung ani ka diri. So muna siya karon nga nindot siya nga opportunity. It is because kay tanan na po pwede maka-access. Nya ang nakanindot lang po sad niya pwede na po nimo makuha diha ang imong registration certificate. So, at the same time tagaan pud kaniya og kanang receipt. So meaning katong gi-forward sa system dito sa imong email address nga imong certificate ug ang i-receipt mo na dito imong ipilit ug mapuhon during sa operation sa imong business kay pangitaon man na siya. So printable lang ang yes, oo. Dali na kaayo unlike nga para sa una nga moadto pagi ka dito sa Cagayan de Oro para magpa-print kay ang DTI lang ang allowed. Now okay na bisang kita mismo pag naala kay printer nga nakita or mahulaman, pwede na to nimo siya i-print din katura pod siya ang imong ipilit diya sa imong establishment. Kay usa man gina siya sa atong pangitaon pohon. Labi na pag-checking kung kumpleto ba ang usa ka establishmento sa iyang mga requirements to operate the business. Ang naka-nindot lang po dani Ma'am Lit, no? When we talks about kanabitaw sa registration sa atoang business nga legally nga maga-operate ta, dili lang ingon nga you are
kanang mawad-an bitaw ka o problema when it regards kung anha ang example taga BPLO to check kung you are legally nga nag-operate. Ang nakanindot lang po niya ani pag kumpleto ta og papel, ang atong gobyerno manggod na ay mga projects, na ay mga activities nga po pwede nga maka-avail ta sa ilang programa nga libre or gamay ba ka ang interest kina magiuban di mga tumalikayan matud pa nga ang pagnegosyo ang apelyido sa pagpagnegosyo is pangutang o pagloan, di ba? So na mga programa sa atong gobyerno, labi nagkaroon panahon sa pandemic nga kanang naka-avail ang uban nga kumpleto gyud sa ilahang requirements. Kanang natagaan ba kasi labi na tong pagsugod gyud sa pandemic, di ba? Daghan gyud kay na-down yung mga businesses. Kung imo madunggan sa atong mga radyo, sa TV nga naay mga suporta coming from DTI, coming from DOST, or any agencies nga naghatag og additional nga kapital, or naghatag og bayad sa mga trabahante. Kato ang nakakadawat ato, katugid ang kumplito ang ilang mga requirements. Sayang pud ang opportunity if ever ikaw nga dati na nga negosyante, nagnegosyo ka since sa imuhang kuan pa sa inyo pang katong kanino-ninuan matud pa unya pag-abot sa panahon nga nag-abot ang pandemic wa na yun ka naka-avail nya magyaw-yaw na yun ang anong sa inana. So ang inana lang atong lang klaruhon nga ang gobyerno po nagtan-aw po dito sa mga tao nga feeling sa atong gobyerno nga nitabang po sila sa government in way of registering your business. So daghan kay ta mga proyekto, daghan kay mga ayuda coming from the government. Pero malagi tan-awon gyud sa gobyerno kung lehitimo pud ka nga nagnegosyo. So muna sa nang nakanindot diha. Kung ato gyud siyang tagaan og pagtagad ang pagrehistro sa ato nga mga negosyo. Bisan og gamay lang kay na siya nga negosyo, ma'am, no? Dapat gyud sad na nato siya irehistro. Kay mo sad lagi na sa panahon sa ingon ani nga panghitabo sa pandemic, naagi tay tsansa nga maka-avail sa programa sa gobyerno. How about since, di ba, pandemic karon, limited atong mga movements, and then may dinausok karon ng mga online selling. So, napana ba ni sa DTI ang kaning online sellers nato nga kailangan sad sila magparehistro? Yes, ma'am, no. Kuan na gina siya karon, hinahinay na gina siya og regulate. Actually naanay balaod ana. Pero kabalo man gid ta nga ang pag-imposar sa balaod dili man gid diretso. So hinahinay siya. So ako na lang po pasipad-andaan, no. Katong mga negosyante labi na kay paspas kay mo post karon sa inyong mga social media accounts. So sa hinay-hinay matingala na lang mo nga naay mga ahensya sa gobyerno ni ana sa tugkaran sa inyong balay. To know or to check kung we are legally registered to legally operate. Kay mandato manggigana, no? Di manggigana nato malikayan. So mo sa na nga mo ang concern karon nga sa hinay-hinay kanang moabot kita sa inyong tugkaran sa inyong balay, no? We are currently checking sa inyong mga posts. Social media account. Gani na nagali ko patawag na no. Kay na kuan pud ko ba na concern pud ko kay actually ilang business is kuan na kayo murag sikat na kaayo bitaw. Nya kanang muta ko silang gitagaan og advice nga sa hinahinay lang sa nga dili kay nato siya i-promote pag-ayo kay di pa mo ta kompleto sa papel. Basigo niya og simbako mo adto ang lain nga agency. Mo adto dito automatically pasira sila. So mapagali atong pagsugod na automatic na kuan na ino na dako na ino ang nahimo nga problema. Mga ato lang likayan man gud kay kanang pag mo abot na gali ni nga mga kay gayunan nga mga ingunani. Ang penalty man gud ang atohang likayan. Kay medyo dako ang mamahimong penalty ang atong pagabayaran kumpara kung ato kini siyang irehistro. Og dako pug kayo ang mamahimo niyang problema kung dili ni nato siya matagaan og pagtagad. Example lang nako, ma'am, no. Kung kita negosyante patantag restauranta. Wala ta marehistro. We are currently operating pero wala ta marehistro.
tendency will happen, mga to ang RHU mo na to check kay kung maingon ta nga pagkaon, particular sanitation. kayo ang sanitary kuan ana. Pag makita gali nila nga wala kay kanang mga papel you are currently operating, adunay nay penalties nga mga imuhang madawat ana. Wala pa gali ka nagparehistro ha, pero na kay penalty nga dapat bayaran. Na tendency nga sila mismo po pwede makapasirado sa imuhang negosyo. So meaning kung isira ka sa rason nga wala ka na rehistro or sa rason nga naa kay mga nahimo nga wala didto sa kanang mandato, wala kanibali sa term ani ha, kanang naay nahimo ang imong negosyo nga against dito sa protocol nga ikuan sa ato ang sanitary, automatically you will be charged to close. Pero kay gobyerno man lagi tagaan pa man ginaog prior notice. Pero tendency will happen mamahimo mamahimo ka siguro mabutan talang ma-blacklist ka. So dili sa nato pa abto na ana imbis kay negosyo ta. Tapos maabot sa point nga mayon ana imbis ang ato ang tumong nga mas mulambo atong negosyo tungod kay wala ta naka pa kuan sa ato ang mga papeles, mamahimo na inong rason nga nasirado ato ang negosyo. Sayang ang panahon nga imong giandam, sayang ang kapital nga imong nabuhian, dito lang di gapon paingon nga nasirado imong negosyo. So muna careful ta karon. Sa kagahapon naminaw man ko sa inyong topic with BPLO. Naisgot na gini BPLO nga sa hinay-hinay mamahimo ng stricto ang pag-implement sa atong balaod when it regards sa pagnegosyo. Kay kung ato ang napahimuslan sa una nga medyo relax ra kayo ta. Now, expect nga sa hinay-hinay makita na gid ninyo ang kabag-uhan. Kay dapat gid nga naay kabag-uhan nga may tabo. So how about sir, for example na kani for example na kay physical nga store sa sa atong diri for example sa Talisayan, and what if nag-engage ka sa online selling at the same time, so separate ba ang atong kuan sa DTI niini? Magdepende no kung ang online selling nga imong gibuhat is marketing on the side sa imong negosyo. Kay when we talk about online selling, kung lahi po ang produkto nga imong ibaligya dito og lahi po ang imong current nga business nga physical, so different siya. Pero kung ang imong gibuhat same nga product nga imong ginegosyo nga kung unsa imong nasa physical, nabutang man na siya sa imong marketing strategy. So dili siya sako. Oo. Okay. Pero kung mayon ka nga nagkibali na ang sistema mong gugkaro sa ato mga bantayan no, sa mga negosyante no. Makikita sila sa post sa lain. Sa ilang ikwaon. Tapos most of silang i-post isip baligya pero mapatong na sila for business. Kana lahi na po na siya nga sistema. Reselling. Reseller ba? Inana namang gikaroon ng negosyo no kay gikuanan lagi mo sa nila nakanindot karon ba kay naay uban tao nga gipahimos lang gid kung unsa ang technology karon. So at least ganahan na pud ta sa gapaminaw sa mga ingonana nga gamiton nila in a right way ang technology karon nga existing. Kay dako ang gid katabang no. Labi na gid sa pag-marketing sa imong business. Ang scope mong karon niya sa marketing in just one click bisag entero kalibutan makabalo na. As long as kanang multiple lang ang pag-share sa imong kibali information nga gusto ipahibaw sa kadaghanan. Ayun, so at least naklaro na nato no kay makuha na usay ba maka-confuse di ba? How about kini sir ang for example di ba na-mentionar nato ganina nga naanay changes sa when it comes sa category sa business sa DTI. What if nga for example kaning general merchandise tapos nakarehistro ko last year tapos na may effectivity ana for 5 years. Yes, so do I have to change again sa or register or sa rule ma'am no basta covered ka within
Within sa imuhang girehistro, imo ba ginang kuan wow, matagamtaman nga kuan. Sa last time nga nakig-meeting ko with DTI, naay exemptions nga ilang gihatag ana. Kay nabato nga atong gaingnon kaganihan nga naapa kay bisag na expire na imuhang registration, naapa kay 120 days to renew. Grace period. Ang napangutana ko na sa DTI, ang giingon sa DTI i-try to check kung ma-renew siya kay ang renewal mo na to karon nalan siya reference code nga imong kuhaon. Okay. So upon checking that, upon pagbutang nimo ng reference code, pagbasahon siya sa ato ang system, automatically pwede pa siya nga ma-renew. Possible siya nga mahitabo. Possible lang. Possible. So mato pa sa DTI, wala pa sad sila kasuway pa. Pero posible na siya nga mahitabo. Kay ang gibutang naman sa mandato sa system nga ang registration labi na gid og new, mas specific na siya. So muna suwayan pa nato kung pwede ba na siya. Pero when it comes to the tawag ini sa scope sa imong business, kung matanaw lang pud sad nimo nga lahi na sad gid sad siya sa imong isa ka business, ikaw na sad siguro mismo no magkuha no nga kaya nga to magagalikayan na ni kay example ha, example lang nato. Ang imong girehistro is hardware. Apan naa kay kan anak. Kana gid usually Yes. So dako kayo siyang kalainan ba kay simbak ko lang ang imong hardware, giabay lang ni sa imong kanan dobi ka ng mga baligya nimo sa hardware. Nga basig mabutang dito sa pagkaon, di ba? So muna usa sa gitan-aw sa una sa pag-formulate aning system sa registration sa DTI. Kay para dili na siya maingon ana ba maubot sa punto nga ingon ana. Hinuon ang purpose naman po gid sa tao nga at least sa iya isip negosyante mga makatipid siya. Unang ipang sok-sok tanan ang dapat isok-sok. Pero mo lagi nakita sa tong gobyerno nga which is dapat na natutagaan og emphasis nga at least ang usa man gud sa rason ani nga kana bitawng gatagaan ta og idea sa atong gobyerno nga kung magnegosyo ta, mag-focus lang sa isa. Kay kung i-divert na to ato ang kaugalingon sa lain po, base yun niya og mabiyaan na to atong existing nga business, ma-reason na yun siya nga ma-down siya. Pero kuan lang na siya, kanang panaghap lang na siya. Ang one of the reasons lang yun nga, gusto lang yun sa atong gobyerno nga ma-plaster gid siya. Kay gi-categorize na mong karon gud kanang mas tungod sa atong system nga gigamit sa technology pod nga atong gigamit kanang mo connect man gid siya from one system, one department system to another department system. So i-connectar na siya, so natabo man gud siya nga mamahimong general na nga kuan ba nga si example sa ato ang business name registration lang no, ako lang example no, ang BPLO man atong nahibalaan sa una, moray may access ana. Tapos kung mo parehistro ta, adto ta og part sa iyang requirements, example nato is ang imong police clearance. Sa una mo adto tag police parehistro ta didto. Pag abot diri, padala nimo imong resibo uban datong gi-release nga police clearance. Aya din tanawon sa BPLO nga kuan ba ka ni kanang true copy ba ka ni or what. So now ang naitabo nga example kato kagani akong example nga nikuha ta dito og police clearance sa atohang PNP. Pag abot nimo sa BPLO tanawon lang na siya sa system. So automatically ma-check sa atong BPLO, mo reflect na siya dito nga nakabayad jud ka. Unlike sa una nga tawagan pa nila ito, nakabayad na sila. Karon kung i-confirm dito sa atong PNP nga nakabayad na ka, makita na dito sa BPLO. So mas gipadali na siya no, kay mo matong giingon sa atong BPLO kagahapon nga mas gipalapdan ang kuan sa ease of doing business. Kay balaod man pugud na siya. Ang katanaw man to sa gobyerno nga
mas mapanindot ang serbisyo sa pagrehistro tungod kay nabiagi mga tendency nga ang usa ka negosyante moani sa munisipyo para mag-register tungod sa kanang sistema nga dugay gigakahuman ang proseso di na lang gid magparehistro. So manang pangitaan gid karon o kanang solusyon sa atong gobyerno. At least kung kita magparehistro kanang igor bitud na mo lingkod gimulat na tatawagon nga na imong registration kana gapaning kamutan na nato karon no. Kay nalagi to giingon nga ease of doing business nga ang gitagana sa atong gobyerno nga kung mahimo ang imong negosyo ma-release ang imong business name ang imong registration within 3 days. Yes. Naapot giingon nga 7 days katong medyo semi-complex o kato din ang 20 days nga kato naging kinahanglanon na bitaw nimo kinahanglanon na nimo ang approval coming from DNR or other nga mga agencies nga naay katungod sa kanang imong ginegosyo. Ang example lang ani kaning sa DNR, labi na og example lang nato kung kita usa ka resort, nag-reclaim ta sa usa ka area. Kailangan matag approval ana dito sa DTI. Ang usapan na ako nga mamahimong example ang kining sa tubig. Kini bitong water filling station. Yes. Kay kuan na kay na siya karon. Kanang grabe ka kung ano ang iyang mga requirements ana. So kailangan pa na siya og approval coming from agency sa DOH man ata nga mag-check sa level sa kuan sa tubig, content sa tubig. Kailangan na siya para sa safety sa so kana siya mabutang na siya nga medyo complex ang iyang registration. So expected gina moabot gina at least 7 days or 20 days. Depende sa pag kuha nimo sa mga requirements na dapat nimong i-comply. So mas maayo sa gid nga ahead of time pa lang while wala pa nag-start ang renewal nato, gipang prepare na nimo kuha. Yes, may nahinay na nimo siya og kuha tanan mo sa ni ato ang usa sa rason nga nung nagpahigayon to sa ingon ani nga mga activity kay para prior pa sa date ng gitagana sa atong gobyerno sa pagrehistro o pag-renew sa imong businesses nakabalo na to daan kung unsa gid ang atong una nga buhaton. Ang ako lang po di ka-advise sa katong gusto mag-renew or mo kuha og registration. Nga unang-una mangutana ta direkta ngadto sa atohang department in charge. Dili kay mangutana ta sa atong silingan nga mo ni unsay requirements daw biyog dili mao nga information ang gihatag. So pag abot nimo diri magbagut-buta. So muna akong paningkamutan nga unta pohon ako na lang po di paibaw sa tanan nga kung kato kinsa manggaling tong gusto magparehistro ug mag-renew kung wala mo kabalo sa atohang mga requirements duol diretso sa atohang opisina sa business licensing ato ang BPLO kay dito Manila ihatag sa imo kung unsa gid ang mga requirements nga dapat nimong kuhaon. Dili kay dito ta mangutana sa atohang silingan nga wala kita kabalo og siya pod mismo naka-comply sa ilahang requirements. So para at least matagaan ta sa insaktong giya sa unsa atong pagabuhaton direkta ta ngadto sa mga offices in charge. Ayo lang mo kaulaw ani sa munisipyo kay open man niya ato ang munisipyo para ana. Dili naman ta pareha sa una nga kanang medyo kana bitong natay kaulaw bitaw labi na magsulod diri bitaw. Karon ga paninguhaon ginato nga kini bitang ang atong serbisyo nga ihatag diri sa atong local government nga ma-feel nato bitaw nga mura ra tang nagduol sa balay nagsulod sa atong balay nga kana bitaw okay ra nimo duolon ang mga tao istoryaho ina na ba muna tong paningkamutan karon nga ma-address na siya no kay bisang ako gali sa una sa tinuod lang maulaw ko og sulod sa merkado ay sa munisipyo so una gusto lang nato karon nga matagaan na siya nga solusyon. Ayun. So, wala na ba tayo nalimtan about sa business name registration, Sir Christian? Nga wala na sa business name registration, no, when it regards sa ato ang kining online nga registration, pwede ra ta mo register, bisag di pa nato bayaran, pero nalang tay grace period nga 5 days. Sa once pa mag-login. Yes, pag
kung maka-register na ta nya di pa ta capable to pay during sa imong registration, dapat tay grace period nga 5 days. So in that 5 days, dili pa na mawala sa sistema ang una nimong girehistro. Pero og dili na nimo siya mabayaran, automatically Ma-erase i-cancel siya. So balik na bug ka. Utro na sa Utro na siya. Another na naman. Mablastar lang siya. Ayun. So, well, muna na sa mga business name registration. So, padulong na sad ta karon Sir Christian about sa unsabay updates sa mga projects karon sa atong negosyo center. So ang kuan sa mandato sa negosyo center no, ang usama gini ang kaning business information advocacy. Muni atohang ga paningkamutan pud nga ma-establish nato sa atong opisina ngadto sa mga sa katawhan sa Talisaya no. Now we are currently kanang ga check sa ato ang mga existing industry diri sa Talisaya. We are currently helping them nga makahinahinay nga mapa-improve nila ilahang mga negosyo. And currently we are proud to say nga ang ato ang bamboo industry sa hinahinay naa natay nakasulod ta in a MOA with a big company sa Cagayan de Oro. So currently ang ato ang bamboo industry naa ang ato ang PWD organization. Sila nakamuha sila with Monster Kitchen. Ang Monster Kitchen mopalit og kanang bilao, kaning nigo bitaw. Direkta sa ato ang PWD ug ang ato ang IP nga group diri sa Talisaya. So mapasalamaton kita no nga nakakuha ta sa ingon ana nga mga kanang matud pa kliyente nga isip dugang nga kibali livelihood program sa ato ang mga organization. Then currently naatay ginalihok nga talks kini ato ang cocoa coir industry pud. We have cocoa coir industry maker here in Talisayan. Kato akong ginaingon nga kining naa sa barangay Puo. Katong kokopit. O naapod ta diri sa barangay Sindangan. So these two organization naatay currently gina-workout actually naa siya market. Datong ni aging simana lang na istorya na namo ang mapalit. They are requesting 18 tons a week. Wow. Sa bunot lang bunot. 18 tons. Yes, that's roughly 18,000 kilos. Daghan. So una hanggang tanaw na mo karon kung posible ba na nato nga mabuhat. It is because kay dili sayon kana siya no. Kay nga lubi. pila ka bunot ang ato ang process na. Ang ilang kapaliton is ang cocoa fiber. Cocoa fibers. Mo ni siya ang kung galingon mo gud na natong bunot. Mabuwag na siya kaniyang mga lanot-lanot. Wala siya yung gitawag nga cocoa fiber. Ang katupod niyang mga bilin nga mga katong mga medyo bugat mo nang gitawag nga kukupit. So ang katong dako ang kumpanya karon nga muna istorya through the help of DTI. Through the effort of DTI, muna to karon among tan-awon kung makaya ba kana nato na. Kanang 18 tons a week. Siguro kung ma-coordinate natin. Yes, wala na ito ang gina-workout karon. Naa na tayo market, sayang mo good. Sayang yung opportunity. Ang opportunity nga naa na siya. Ang ato lang din nga ma-realize siya. So naalam na yung mga requirements gamay nga dapat na atohang plastaron pa. But anyway, ang atohang product pasado sa ilahang standard. Kay katong last namong meeting ipadala man mi og sample. So according sa buyer nga okay siya, pasado siya. Ang ilahang produkto dito i-export nila to China. Okay. So ang bunot na to i-export to China. So muna na siya no. So currently pod ang atohang kining ang atong agriculture industry kay nihinay na pod nga murag gatagaan na pod og dungog kibali. So karon currently naatay sa Abaca nga site. So gina-work out pa pud gyapon nato.
uban ang ato kang Department of Agriculture. So puhon-puhon basig makita na pud ta og mga investor ba ka or kanang mopalit ba ka ana ng mga produkto, pero muna atong gikuan na ginandaan nga gapaningkamutan nato nga tanan nga industriya diri sa Talisayan nga nag-exist na sa una or sa karon nga wala pa. Currently ato na siyang gapaningkamutan nga kanang either ato mabaligya or makikita ba kata sa investor or sa kanang buyer sa tanan nga mga produkto nga gikan gid diri sa ato. And then currently we are working out to gyapon sa katong gusto pod nga mga industriya pod nga o mga grupo gusto pod nga magdala og ngalan pod sa Talisayan. Ang ako lang gi paningkamutan karon ma'am no, sa sunod siguro na ako ang project kay kini ato ang industry sa mga manufacture tawag kini atong mga handicraft maker wala pa manggud ta ana diri wala pa kanang nga organization o na organize, pero naanap tay mga existing nga mga himuay ana. Actually naamang gitay mga himuay sa mga furniture diri nga mga kanang matugpa mga tsada sa no nanay pangalan pud ba. So gusto na nato puhon nga ma-organize sila kani ato mga gapanghimo, kani ato mga welder nga gapanghimo, mga fabricator pa. So gapanaghapta no nga puhon-puhon nga ma-create na siya diri sa Talisayan kay dako kina siya nga kinibiling rule, mahatag nga rule puhon kung kani ato mga industry ato ning mapaningkamutan nga mapa-improve. Kay ang ato magong idea sa negosyo center nga kani mga existing industry nato kung magtinabangay lang dako kayo ang mamahimo niyang rule sa kalambuan sa ato hang lungsod. Yun. Okay. So wala siyang mga updates karon nato sa negosyo center. So happy to mangita mag-answer. So bago ta mag-answer magkuha na sa datag updates unsa pa yung preparation nato karon sa atong public market. Yes ma'am no, di mangililong sa ato hang kauban uban nga mga residente diri sa Talisayan nga ang ato ang merkado gi-renovate and currently medyo hapit na pod ang pag-abli ana. Ang opisina sa negosyo center no, kami nahimo ming usa sa miyembro sa komitiba nga naghawid karon ana para ma-plaster ang paghimuon nga rules and regulation para sa ato ang merkado. Ang ako lang klarohon nga kami sa komitiba na ningkamot karon nga maplastar ni siyang tanan tungod kay para wala bito amo ang gusto nga malikayan nga wala bitoy mamahimong samok puhon. Ang amo lang gid iklaro karon sa karon kamulo pa mi formulate. Hopefully mga this following weeks maplastar na gid siya para by next year, early next year may sugutan na gina siyang tanan. Currently lang ang amo lang gusto iklaro nga wala pa gid kanang insakto Wala pa nga kasabutan. Wala pa gi na-release nga kasabutan, wala pa gi na-release nga kasabutan with regard sa merkado. Ang ato lang klarohon nga kining ang among giuna karon nga maplastar katong mga karaan nga tenants. Wala pa ta nagadawat og new applicants para sa ato ang merkado. Ang ato lang ipaplastar sa usa ang ato ang mga old tenants. Then magpaybalo na lang dayon ang committee puhon-puhon nga open na for new tenants. So mura sa natong klaron kay gusto naamong kuy kakadunggan nga kanang naanay mga kuan lagi ano istorya nga open na for application. So ato lang sa naiklaro nga wala pa ha. Wala. Ang ato panggiuna karon ang ato ang mga karaan nga tenants. Ang ako lang pod ika-advise katong mga karaan nato nga tenants nga as much as possible kung naatay mga amoroso, mga problema sa una, mga pending bitaw ninyo nga wala pa nangabayaran sa ato ang municipal treasurer, inyohan na siyang isitol daan. And dili lang kay ang about sa merkado,
apil na pod sad ko tong mga negosyante pod within Talisayan nga aduna na mga pending nga problema daan. Sa una within sa inyong mga requirements, palihog lang. Hinahinay na ninyo settle kay malagito. Basig unya mabaguhan ta sa pag-implement sa balaod kay malagito akong gingon. Sa hinahinay, magka-hinahinay tag stricto for sa implementation sa balaod. So basing makuratan ta, palihog lang, open man ang ato ang treasurer's office, ang atong BPLO, atong engineering, para sa kanang labi na gid sa isgutanan sa kanang Yes, merkado. di kaning mga isgutanan sa mga permits. So palihog lang at timanan na ninyo kay basig niya maigo mo na manatong plastaron lang daan. Kung naamoy mga kanang gusto masayran kalabutan duol diretso sa atohang mga opisina nga involved or in charge sa inyong gusto nga masayran. Ang atohang negosyo center currently, we are helping you para sa ingon ana nga mga isgutanan. Pwede po mo duol sa mga opisina, pero malagito paadtutagin mo sa kung asa pod nga opisina ang in charge sa ana. Ayun. So, wala na gitay kay ora Sir Christian no kay natay sunod nga program karon with agriculture karon 11. So, bago ta mag-end Sir Christian, aba kay mensahe nga ibilin sa atong mga kaigsuonan diri sa Talisayan? Kato lang Mamlet no, kaduol namang gyud ang atong business licensing kining registration. Pila na lang, isa na lang kabuan. Lagi. Roughly wala na lang nagbulan. Days na nga lang. Ato lang diha nga katong mga negosyante diri sa Talisayan nga adunay mga ginagmay nga problema sa ilahang registration sa ilahang businesses. You can now ask the departments in charge for the business licensing para maistoryahan, matagaan mo giya kung unsa inyong pagkabuhaton. At the same time, katong mga gusto mag-renew, hinahinay na nato comply ang atohang mga possible requirements. Hinahinay na nato plaster ang atong mga pending nga mga problema nga mga requirements sa una. Kay aron malikaya nato nga maabot ang panahon nga magkalisod na hinunta pagsamot. So, malang to ma'am no, daghang salamat sa oportunidad nga inyong gihatag sa amohang opisina para dani nga kay gayunan. Napasalamat po ko sa atohang mayor for always there sa suporta nga iyang gihatag sa amohang opisina. Thank you so much Sir Christian Bon Gonzales. And guys, mo ni atong kuano na hibaluan na dugang mahitungod sa atong pagpreparar sa atong incoming or upcoming business licensing and renewal information drive karong umalabot nga January 6 to 2021. So, mao kana ang naglangkob sa atong tiunay nga pag-alagad special edition. Ako ang inyong ubos nga alagad Let Maestrado. Maayong adlaw kaninyong tanan. Aduna ka ba'y mga pangutana kabahin sa pagpalambo sa produksyon sa lubig? Buot ba nimong makabaton o dugang nakahibalo mahitungod sa pagdumala sa